Hi guys, welcome back. Once again, advice for today's is kung sino man gustong makisakdal sa'yo o magparusa sa'yo o mag-aksa sa'yo ay agad mong kausapin para hindi ka mapunta sa kulungan. So, halimbawa may nag-aakusa sa'yo, gumawa ka ng kasalanan doon sa kapwa-tao mo, sinasakdal ka nila, nakagawa ka ng kasalanan. So, kausapin mo lang po yung kapwa-tao mo ng maayos para hindi na kayo lumantong pa sa korte. Kung pwede na maayusin o pag-usapan ang mga kasalanan na gawa mo ay pag-usapan na, kundi dadalhin ka niya sa kulungan. Kasi ganito po yun kailangan po tayo magsisi sa mga lahat ng mga gawa natin. Ibig sabihin na pinapaliwanag natin Diyos anak doon sa sinasabi niyang words na yon, na kapag may nagsasakdal sa'yo o may nag-aakusa sa'yo, so kausapin mo na ano bang problema, ano bang issue, ano bang nagawa kong kasalanan, pag-usapan natin para yung away nyo o gulo nyo hindi na ka na napupunta sa korte o sa kulungan pa. Kung kaya naman ayusin, kung kaya mong magpakumbaba sa kapwa-tao mo at humingi ng kapatawaran para sa mga kasalanan ng gawa mo, ay humingi po tayo. Hindi po mahirap humingi ng kapatawaran. Masyado lang pumataas ang pride natin para sa mga ganong pagkakataon. Kung ikaw may matinding galit sa kapwa-tao mo at nakagawa ka ng kasalanan, humingi po tayo ng dispensya. Sorry, kapatawaran, ayusin natin to, kausapin mo ng maayos para magkasundo kayo sa mga pag-uusapan nyo. Huwag ka na pong magtanim ng galit o puot sa kapwa-tao mo. Mas magandang nagpapakumbaba po tayo sa ating kapwa-tao. At higit sa lahat, mas nagiging points po yun dun sa langit kapag nakakapagpakumbaba ka at nilalawa kami pangunawa mo para sa taong hindi ka maunawaan. Hihingi ka lang ng kapatawaran. Sorry kung ano ka sa kapwa-tao mo, lamang ka sa kapwa-tao mo o nakasakit ka sa kapwa-tao mo. Parati tayong hihingi ng dispensya o kapatawaran o sorry sa mga nagagawa nating kasalanan dito sa mundo. Hindi po gagawin nating habit ang hindi pagiging ng sorry at nagtatanim na lang po tayo ng galit sa kapwa-tao natin. Once ang isang tao puno ng galit sa puso't isipan niya, ayan ay pinagbabahayan o pinamumugaran ng demonyo. Inuudyukan kayo ng demonyo na huwag na kayo magsisi sa mga kasalanan gawa nyo o mag-sorry sa kapwa-tao nyo na nakagawa nyo ng kasalanan. Mali po yun. Gawin po natin yung matuwid na bumuhay dito sa ibabaw ng mundo. Mag-sorry po tayo sa mga kapwa natin na aagribyado natin, nasasaktan natin, naaapakan natin at napapagsabihan natin ng di maganda at namumura natin. Parati tayong magsalita ng kapatawaran. Sorry po sa mga nagawa kong kasalanan. Kung may nagawa man ako sa kayong kasalanan kasi dala ng bugso o galit ng aking puso't isipan. Kaya ako po nagagawa yan sa uulitin. Hindi ko na huyong gagawin. Magiging mabuti na lang po akong tao para sa iyo o sa kapwa-tao mo. Maging mabuti po tayo sa kapwa-tao. Huwag po tayong gumawa ng ikakasama o ikagagalit ng kapwa-tao natin. Bagkus magtanim lang tayo ng ikabubuti o ikakasiyan nila para maging masaya sila. Nakasama tayo habang tayo nabubuhay. Tatanim kasi lahat ng mga ginawa nating kabutihan sa kapwa-tao natin dito sa ibabaw ng mundo once nakagawa ka ng kabutihan sa kanila at hindi kasamaan. Kaya ikaw habang maaga pa, habang may pagkakataon ka pa, gumawa ka po ng kabutihan dito sa ibabaw ng mundo at talikuran na lahat ng makasalanan gawa mo. Nandiyan po ating Diyos, anak mo si Jesus Christ, lumapit ka lang at ililigtas niya tayong lahat dito sa mundong makasalanan o sa mundong ito na puno ng kasamaan. Kaya ikaw, magbago ka na habang may pagkakataon ka pa. Kaya hanggang dito na lang po akong advice. Ingat po tayong lahat and God bless.